Ate Grace, tulungan mo ako. Hindi na mauulit. Maawa ka. Tulong! Anong tulong ang pinagsasasabi mo? Muntik mo na kaming patayin, Jenny! Kung akala mo madadala mo kami sa paiyak-iyak mo, pas nagkakamali ka. Hindi mo lang pinatay si Suzy. Pati kami ni Kuya, balak mo rin patayin. Hindi ko sinasadya. Hindi ko makontrol ang sarili ko. Parang awa nyo na. Tulungan nyo ako. Gutom at uhaw na ako. Gutom na gutom? Pagkatapos mo ubusin ulit lahat ng laman ng ref? Ano naman ang gusto mong kainin? Tao? Laman loob ng tao? Huwag kami, Jenny. Hindi mo na kami mauuto. Kahit pa magmakaawa ka pa dyan. Paano kung ang taong pinatuloy mo sa inyong tahanan ay hindi pala mapagkakatiwalaan? Paano kung ito ang magiging dahilan ng bangungot hindi lang sa'yo, kundi pati na rin sa mga kapatid mo? Nang dahil sa desisyon mong patuloyin ang hindi mo pa kilalang tao, ay nasaktan ka at ang pamilya mo. Magiging sapat ba itong karanasan para maging mas maingat ka sa pagkilatis ng mga tao sa paligid mo? Huwag po, Kuya. Patawarin niyo po ako. Hindi ko na po uulitin. Ilang beses mo na bang sinabi na hindi mo na uulitin, ha, Jenny? Natatakot ka naman pala pagalitan. Pero ginagawa mo pa rin eh. Hindi ka naman namin pinagdadamutan. Pero parang wala kang pakialam kahit na maggutom ang iba dito sa bahay. Inubos mo na lahat ng karne sa ref sa isang gabi lang. Ano yun? Kumakain ka ba habang tulog kami? Pambihira. Hindi ka na nga magaling sa trabaho mo, sakit ka pa sa ulo. Hindi ko po kasi mapigilan. Nagutom po kasi ako kagabi, kaya naganap ako ng makakain. Kaya ba inubos mo lahat ng laman ng ref? Nako, Jenny, daig mo pang may-ari ng bahay eh. Ilang kilo ng karne yung pinabili ko sa iyo kahapon. Tapos hindi mo lang inabutan ng isang araw? Ano na lang ngayon ang uulamin natin, ha, Jenny? Sumagot ka! Aray ko po! Bitiwan niyo po ang braso ko, nasasaktan po ako. Patawad, Kuya. Tama na po. Huwag niyo po akong saktan. Magtatanda na po ako, Kuya. Pangako. Mabubusog ba tayo niyang patawad mo? Tsaka tingnan mo naman yung kusina, ang kalat. Para tayong pinasok na magnanakaw yung laman ng ref eh. Saka ano tong nilagay mo sa baso na malansa? Dugo ba to? Hindi po. At swerte lang po yan. Maglilinis na po ako, Kuya. Magluluto na rin po ako ng agahan niyo. Aba, dapat lang. Alam nga naman na ako pa maglinis ng kalat na ginawa mo. Dito ka pa talaga natulog sa sahig ng kusina pagkatapos mo kumain. Ano yun? Hindi mo na kayang bumalik sa kwarto mo kaya natulog ka na lang dahil sa sobrang kabusugan? Pambihira naman Aray! Ang sakit ng tiyan ko. Parang nasusuka ako. Oo, wag kang susuka. Pag nasuka ka pa dito sa loob ng bahay, ilalampaso na talaga kita sa sahig. Opo, hindi na po ako susuka. Naalimpungatan ako sa malakas na sigawan sa labas ng kwarto ko. Hindi ko masyadong maintindihan ang mga pinagsasasabi nila pero alam kong pinapagalitan na naman ng kuya ko ang kasambahay namin na si Jenny. Pagtingin ko sa orasan ay mag-aalas 6 pa lamang ng umaga. Bumangon ako para tingnan ang sitwasyon. Laking gulat ko nang makita ang kalat sa kusina. Namumula rin ang mukha ni Kuya George sa galit habang sinisermonan si Jenny. Hindi na sana ako makikialam nang biglang sinipa ni Kuya ang mga kalat sa sahig papunta sa direksyon ni Jenny. Naiyak na lang si Jenny sa ginawa ng kuya ko. Hindi naman mainitin ang ulo ni Kuya pero oras na mapuno ito ay para siyang bulkan na sasabog. Noong una ay nagtitimpi si Kuya George sa mga kapalpakan ni Jenny. Hindi naman kami nagkulang na kausapin si Jenny tungkol sa mga bagay na ayaw at gusto naming ginagawa niya kapag nasa bahay siya. Hindi ko lang masabi kung talaga bang hindi nakikinig itong kasambahay namin o sadyang mahirap lang para sa kanyang gawin ang mga bilin namin. Kuya, ano na naman bang nagawa ni Janet? Kanyang ka na lang magalit. Kung ano man yan, hayaan mo na. Pagsabihan mo na lang, hindi mo siya kailangang saktan. Oh Grace,
Gising ka na pala. Sinasabi mo lang yan dahil hindi mo pa alam ang ginawa ni Jenny. Sabihin mo nga dito kay Grace kung ano yung ginawa mo. Ate Grace, pasensya na po kung kinain ko lahat ng laman ng ref. Susubukan ko po na hindi na po maulit. Naku naman Jenny, para yun lang eh. Hindi mo naman siguro literal na inubos ang laman ng ref, di ba? Anong hindi? Tumingin ka nga sa sahig. Sa tingin mo ba hindi pa ito lahat ng lalagyan ng mga pagkain at hilaw na karne sa ref? Nagising ako sa ganitong kalat. Si Jenny, natutulog pa yan dito sa sahig habang nakabukas yung ref na wala ng laman. Ano na ngayon nakakainin natin? Pang 1 linggo na supply na sana natin yun ng ulam eh. Hindi ko po talaga sinasadya. Wala rin po ako maalala, ate. Nagising ako rito at narinig ko ng boses ni kuya. Sinasabi ko na nga be. Sana naghanap na lang tayo ng bagong pamalit sa kanya, Grace. Ilang beses ba natin siyang kailangang intindihin sa mga ginagawa niya? Pinapasweldo naman natin siya ng tama, pero ganyan pa rin ang ginagawa niya. O siya, tama na yan kuya. Wala naman tayong magagawa. Mag-iitlog muna tayo ngayong linggo. Pero Jenny, grabe ka naman kasi. Paano mo naubos lahat ng laman ng ref sa isang gabi lang? Puro hilaw na karne pa naman ng mga yun na. Nag-boodle fight ka ba mag-isa habang tulog kami? Hindi po. Hindi ko rin po alam kung paano ko po naubos yun eh. Isa pa talaga, Jenny ah. Sa susunod na ginawa mo ulit ito, palalayasin na kita rito. Imbis na makatulong ka dumadagdag ka pa sa sakit ng ulo eh. Napahinga na lang ako ng malalim at napatingin kay kuya na galit pa rin. Pinagsabihan ko na lang si Jenny na magligpit muna ng kalat bago ko lumabas para bumili ng itlog sa tindahan. Magpipritong itlog na muna kami sa ngayon hanggang sa susunod na linggo. Gusto ko man mainis ay hindi pwede dahil baka mas lalong madagdagan ang init ng ulo ni kuya. Una sa lahat, kumuha kami ng kasambahay kagaya ng sabi ng magulang namin na nagtatrabaho sa abroad. Wala kasing kasama sa bahay ang bunso naming kapatid kapag nasa trabaho kami ni kuya. Hindi naman nagkalayo ang edad namin ni Gigi pero dahil espesyal siya at kailangan niya ng makakasama sa bahay, kaya naman napagpasyahan namin na magkaroon ng kasambahay para hindi siya nag-iisa. Pagbalik ko galing tindahan ay hindi pa rin tapos si Jenny sa pagliligpit. Naliligo naman si kuya sa banyo habang si Gigi ay tulog pa rin. Ako na lang din ang nagprito ng itlog at nagsaing. Napailing ako nang mapagtanto kong mukhang mas dumami pa ang mga gawain sa bahay simula nang tinanggap namin si Jenny sa trabaho. Gigi, kuya! Halina't mag-agahan na tayo. Jenny, sumabay ka na rin sa amin pagkatapos mo dyan, ha? Salamat, ate. Ate, anong ulam natin? Piniritong itlog. Di ba, paborito mo to, Gigi? Halika na, kumain tayo habang mainit pa ang kanin, ha? Wala na po bang pork chop? Nako Gigi, huwag ka na maarte. Anong pork chop wala na nga laman yung ref natin. Kumain ka na lang kung anong meron sa lamesa. Hindi na umimik si Gigi kaya nginitian ko na lang siya. Maya-maya ay napatingin ako kay Jenny na maganang kumakain sa tabi ko. Parang ilang araw siyang hindi nakakain kahit na inubos na niya ang laman ng ref namin noong nakaraang gabi lang. Malakas ang tunog na ginagawa ng bibig ni Jenny kapag kumakain siya. Hindi ko masasabi kung sarap na sarap ba siya sa pagkain gayong pritong itlog lamang ito at kanin o natural ba sa kanya na kumain ng ganito. Minsan ko lang din kasi nakakasabay si Jenny sa hapag dahil madalas akong wala sa bahay. Kaya hindi ko maiwasan na mapailing na lamang habang pinapanood siyang kumain. Nang sumunod na araw ay wala akong pasok kaya natulog ako hanggang tanghali. Pagkagising ko ay naglalaga si Jenny ng itlog para uulamin namin. Naglalaro naman si Gigi sa labas kasama ang alaga nitong aso na si Susie. Pagkatapos ko magmumog at maghilamos ay lumabas muna ako para magpainit saglit at magpahangin na rin. Habang nasa labas ay hindi ko maiwasang marinig ang pinag-uusapan ng kapitbahay namin. Ayon sa chismis, may pagala-gala raw na magnanakaw.
Nanloloob daw ito tuwing gabi para patayin ang mga alagang hayop ng mga taga rito sa amin. Papasok na sana ako nang may biglang sumigaw. Pagtingin ko ay nakita ko ang kapitbahay namin na si Aling Rosie. Takot na takot itong nakatingin sa mga halaman na nasa bakod nila. Hindi ko mapigilang makiusyoso para malaman kung anong nangyayari. Mas mabuti na rin yung may alam kesa magugulat ka na may kinakaharap pala na problema dito sa lugar namin. Maya-maya pa ay nagsilapitan na rin ang iba pang mga tao. Nakisiksik na rin ako para tingnan kung ano bang pinagkakaguluhan nila sa bakod ni Aling Rosie. Napatakip ako ng bibig nang makita ko ang alagang manok ni Aling Rosie na warak ang tiyan. Wala na itong laman loob at dugo. Ito pa naman ang pinagmamalaki ni Aling Rosie na hybrid na manok dahil sa laki nito. Halos mahimatay naman si Aling Rosie dahil sa nangyari sa alaga niya. Nagsimulang magpahayag ng opinyon ng mga naroroon. Noong una ay tungkol lang sa nawawalang hayop pero nadagdagan na naman ang tsismis. May ibang nagsasabi na baka aswang ang may gawa nito pero marami naman ang hindi sumang-ayon dahil sa paniniwala nilang hindi totoo ang mga aswang. Pagkatapos noon ay nadagdagan pa ang mga tao kaya napagdesisyonan ko nang umalis. Uuwi na sana ako nang may tumawag sa akin. Paglingon ko ay nakita ko si Francis, ang kaibigan at kababata namin ni Kuya. Grace, andyan ba kuya mo? Wala nasa trabaho. Baka mamaya pa uuwi yun. Ganun ba? O sige, babalik na lang ako mamaya. Ay, o nga pala. Alam niyo na ba yung kumakalat na balita? Alin? Yung tungkol ba sa nakawan ng alagang hayop o sa aswang na pumatay sa hybrid na manok ni Aling Rosie? Mukhang alam mo na pala. Mag-iingat kayo ha, lalo ka na at si Gigi. Mahirap na baka kayo yung isunod ng kung sino man na may gawa nito. Ano naman ang mapapala niya sa amin? Wala naman kaming alagang hayop maliban kay Suzy. Huwag mong sabihing naniniwala ka sa mga aswang. Naku Francis, hindi naman totoo siguro yun, di ba? Mas mabuti na rin yung nag-iingat. Tsaka, bakit mo naman nasabi na hindi totoo yung mga aswang? Basta, mag-iingat kayo ha. Sabihin mo na rin sa kuya mo na huwag siya magpapagabi kapag umuuwi. Hindi natin alam kung ano na yung nangyayari sa panahon ngayon eh. May problema ba? Ay, 5 na nga sa mga alaga namin baka namatay eh. Katulad ng manok ni Aling Rosie, warakan tiyan at wala na ring laman loob. Pati dugo ng mga to parang sinimot na rin hanggang sa huling patak eh. Kanina lang nawala ulit yung bagong ipinanganak na baka. Hindi ko lang alam kung parehong may gawa nun ha. Yung 5 baka kasi naiwan yung katawan nila. Pero yung kaninang umaga talaga hindi na namin nakita eh. Ganun ba? Sayang naman yung mga baka. Sinubukan nyo na bang bantayan para mahuli ang may gawa nun? Yun na nga. Sabay na namatay yung 5 baka. Yung isa naman kanina, hindi inaasahan yun. Kaya nga gusto ko sana makausap ang kuya mo para itanong kung pwede ba nasamahan niya ako magbantay kapag day off niya eh. Ngaso, kayo naman ni Gigi ang wala makakasama. Mas delikado yun. Kasama naman namin si Jenny. Yung kasambahay na kinuha namin nung nakaraan lang. Wala kasi kami mapag-iwanan kay Gigi kaya sabi nila mama, kumuha na muna kami ng kasambahay. Sasabihin ko mamaya kay kuya na pumunta ka ha? O sige, salamat. Ay, eto pala Grace. Baka makatulong ito sa inyo. Ha? Ano naman to? Anong gagawin ko dito? Uri ng kawayan yan. Mag-ingat ka at baka matusukan yan, matulis ang dulo niyan. Pwede yung palumuti at pwede ring panglaban sa aswang. Aswang na naman. Hindi naman kasi totoo yun. Basta tanggapin mo na lang yan. Malay mo makatulong sa'yo. O sige na, aalis na ako ha. Pagkatapos ko kumaway kay Francis ay nagkibit balikat na lang ako at pumasok na rin sa bahay. Itinabi ko ang binigay niyang maliit pero mahabang kawayan. Wala naman kasi kaming dapat ipag-alala dahil wala kaming alagang hayop maliban sa asong si Suzy.
At base sa mga sinasabi ng mga tsismosa sa paligid ay masyadong eksaherada ang mga kwento. Sino naman kasi ang manluloob para lang patayin at ubusin ang dugo ng mga alaga nilang hayop at kambing? Baka naman malaking ahas lang o kung ano mga hayop ang gumawa nun sa mga alaga nila. Pero kung pati ang mga alagang baka nila Francis ay apektado, baka tao talaga ang may gawa nito para takutin lang ang mga residente sa lugar namin. Natawa na lang ako at naisip na hindi naman siguro totoo ang mga aswang na siyang hinihinalang sa larin ng mga taga rito sa amin. Dumiretso ako sa kusina upang uminom ng tubig nang maabutan ko si Jenny na may kinakaing mahaba at mapula. Halos isubsob na niya ang mukha niya sa bowl. Nagulat pa nga siya nang mapansin ako kaya mabilis siyang tumalikod. Napailing na lang ako sa inakto ni Jenny. Akala naman niya siguro hihingan ko siya. Hindi mo naman kailangang itago yung spaghetti mo, Jenny. Hindi naman ako hihingi eh. Tsaka may tinidor naman tayo, hindi mo kailangang kamayin yan. Tingnan mo oh, pati yung kamay mo may sauce na. Sino ba naman ang magkakamay ng spaghetti? Ay nako. Okay lang ate, malapit ko na rin naman maubos. Saan ka ba kumuha niyang spaghetti? Sana sa susunod magluto ka na lang ng marami para lahat tayo makakain at hindi mo na kailangan magtago ng kinakain mo. O siya, bilisan mo na dyan habang wala pa si Gigi. Opo, maraming salamat po. Teka, ano to? Dugo ba yung nakakalat sa sahig? Dugo ba yan o sauce ng spaghetti? Pasensya na po. Ako na po maglilinis niyan. Baka natapon ko po kanina. Ay, Jenny. Yung itlog ba naluto mo na? Tumango naman si Jenny. Maya-maya pa ay natapos na rin siyang kumain. Agad niyang hinugasan ang bowl na ginamit niya. Naghilamos din siya at nagmumog bago humarap sa akin. Tinulungan ko siyang maghanda ng mesa para makakain na kami ng tanghalian na itlog na naman ang ulam. Matapos namin ihanda ang mesa, ay tinawag na namin si Gigi. Agad naman na tumakbo si Gigi sa loob ng bahay at naghugas ng kamay para kumain. Pagkatapos ay hindi ko napigilang tanungin si Jenny kung narinig na ba niya ang balita tungkol sa nanloloob ng bahay. Totoo man kasi ito o hindi, kailangan maging handa ng lahat, lalo na ni Jenny na siyang palaging nasa bahay para samahan si Gigi. Yun ba? Hindi naman siguro totoo yun ate. Alam mo naman, mahilig magchismis sa mga tao dito. Kahit hindi naman totoo, pinagkakalat pa rin nila para may mapag-usapan lang. Oo nga eh, maniniwala pa siguro ako kung sinabi nilang ikaw yung nagnanakaw ng mga pagkain. Pero mga buhay na alagang hayop ang punteriya ng magnanakaw na to. Sinisip-sip daw ang dugo. Pwede kaya yun? Ate, sabi ni Aling Rosie aswang daw yun. Kaya mag-ingat daw tayo. Baka sa susunod, dito naman pumunta yung aswang sa atin. Nako Gigi, huwag kang magpapapaniwala kay Aling Rosie. Tsaka sa tingin mo ba totoo ang mga aswang? Sabi-sabi lang yun. Wala namang napapatunayan yung mga nagkakalat ng kwento eh. Di ba Jenny? Oo ate. Hindi naman totoo ang mga aswang. Oh, bakit parang namumutla ka dyan? Nako Jenny ha, may ginawa ka na naman ba? Lagot ka na naman kay Kuya George nito. Wala ate. Wala naman akong ginawa. Mabuti naman. Akala ko pa naman may kinalaman ka dun sa mga nakawan sa paligid eh. Jenny ha, kung dito sa bahay na pagpapasensyahan ka namin, ewan ko na lang kapag sa iba. Anong ibig mo sabihin Ate Grace? Pinagsasabihan lang kita. Ang dami ng mga nakawan ngayon. Baka kasi makisali ka rin. Alam kong matakaw ka pero wag na wag mong subukan na makialam sa ref ng iba ha. Grabe naman kayo. Hindi ko naman po yung gagawin. Tsaka wala akong kinalaman dyan sa mga nawawalang hayop na mga kapitbahay ha. Hindi naman ako aswang para uminom ng hilaw na dugo at kumain ng hilaw na karne. Nagulat ako nang biglang magmarcha palabas si Jenny. Pinagsasabihan ko lang naman siya at binibiro pero kailangan ba talaga niyang magalit? Alam ko naman na wala siyang kinalaman doon sa mga nawawalang hayop.
Ilang minuto pa ay hindi pa rin bumalik sa loob si Jenny. Kanina pa rin tumatahol si Suzy kaya naisipan ko na lumabas para tingnan ang nangyari sa alaga naming hayop at para kausapin ulit si Jenny. Napagtanto ko kasi na hindi nga naman maganda ang pagkakasabi ko kaya baka nasaktan si Jenny. Pagkalabas ko ay umikot pa ako papunta sa likod bahay kung saan tahol ng tahol si Suzy. Hindi ko rin mahanap si Jenny kaya naisip ko na baka magkasama sila ng aso. Madalas kasing tinatahol ni Suzy si Jenny kahit na wala namang ginagawa ang huli. Tawag ako ng tawag sa pangalan ni Jenny pero hindi ito sumasagot. Napatigil ako nang may nakita ako sa unahan. Si Jenny at si Suzy ay gumugulong sa lupa. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mag-aalala. Hindi ko mapaniwala ang nagawang makipaglaban ni Jenny sa aso at nakipagkagatan pa talaga ito. Kagat-kagat ni Suzy ang braso ni Jenny habang si Jenny naman ay kinakagat din ang tenga ng aso. Noong una ay natatawa pa ako hanggang sa may napansin akong kakaiba kay Jenny. Naglalaway ito at nanlilisik ang mga mata habang nakikipagbuno sa aso. Parang wala ring balak si Jenny na bitiwan ng tenga ni Suzy na nagsimula ng magdugo. Jenny! Itulak mo palayo si Suzy! Hindi mo naman kailangan makipagkagatan dyan sa aso! Ano ba? Nagtutugo na kayo pareho, oh! Ate, ano po bang nangyari kay Suzy? Ha? Kinain ni Ate Jenny ang tenga ni Suzy! Ate Grace, pigilan mo siya! Diyos mio, Jenny! Ano ba yung ginagawa mo? Bitiwan mo na si Suzy para bitiwan ka na rin niya! Hala! Bakit mo kinagat ang tenga niya? Jenny, maghunos dili ka! Hindi pagkain si Suzy! Wala akong pakialam! Nakakainis na itong asong to! Palagi na lang niya ako tinatahol kahit wala naman akong ginawang masama! Tingnan na lang natin kung magagawa pa niyang tumahol kapag wala na ang isang tenga niya! Ate, kinakain ni Ate Jenny ang tenga ni Suzy. Wala nang tenga si Suzy. Gigi, hinaan mo lang ang boses mo. Jenny, tama na yan. Hindi na nakakatuwa yung ginagawa mo. Bitiwan mo si Suzy ngayon din at iluha mo na yan. Iluha mo yung kinagat mo tenga niya. Sige ka, kung hindi ka susunod pa, aalisin na kita dito ngayon din. Nakita kong tumingin sa akin si Jenny na galit na galit. Hindi ko na lang yun pinansin hanggang sa pakawalan niya si Suzy. Mapapahinga na sana ako ng malalim nang mapansin ko na hindi niluwa ni Jenny ang kapirasong tainga ni Suzy. Nagulantang ako ng kainin at lunukin pa niya ito sa harapan namin ni Gigi na mas lalong kinaiyak ng bata. Samantala, nang tingnan ko ang braso ni Jenny, ay napansin kong wala itong sugat kahit na nakita kong dumudugo ito kanina nang kinagat ni Suzy. Pagkatapos ng mga nangyari ay minabuti kong huwag muna sabihin kay Kuya George ang nangyari. Baka kasi maubos na talaga ang pasensya niya kay Jenny. Hindi ko na rin makausap si Gigi dahil nagkulong ito sa kanyang kwarto kasama ang kanyang alaga. Wala rin sinabi si Jenny matapos ko siyang pagalitan. Tanging paghingi lang ng patawad ang paulit-ulit niyang ginagawa. Kinagabihan ay 3 lang kami na naghapunan. Masama raw kasi ang pakiramdam ni Gigi kaya maaga siyang natulog. Kahit pa ilang beses ko siyang kinumbinsi na masarap ang ulam ay ayaw pa rin ni Gigi na kumain. Hindi rin nakatiis si Kuya George kaya bumili ulit siya ng 5 kilo ng karne ng baka at 5 kilo ng karne ng baboy para may pang-ulam kami ngayong linggo at hindi na puro itlog. Puno na naman ang ref namin kaya mariin na pinagsabihan ni Kuya si Jenny na huwag niya nang uulitin ang ginawa niya dati. Habang nasa hapag ay pinagsabihan din kami ni Kuya na magdoble ingat dahil nga sa mga kumakalat na chismis na may nanloloob. Nasabi niya rin na nagkita na sila ni Francis pero hindi siya pumayag na samahan ito dahil ayaw niya kaming iwan sa bahay na walang kasamang lalaki.
Nagpapasalamat din ako dahil hindi aalis si kuya. Medyo natakot din kasi ako kay Jenny dahil sa kakaiba niyang kinilos. Pagkatapos ko makita kung paano niya kainin ang tenga ni Susie, ay hindi na ako magugulat kung pati mga alagang hayop ng kapitbahay ay puntiryahin niya rin. Nang gabi ding yon ay hindi ako makatulog. Iniisip ko pa rin ang ginawa ni Jenny. Parang may kakaiba sa kanya na ngayon ko lang napansin. Hindi rin normal na kagatin at kainin niya ang tenga ni Susie. Alam kong hindi sila magkasundo ng aso pero bakit naman niya gagawin yun? At sa harapan pa talaga ni Gigi. Mabuti na lang at hindi ko na sinabi kay kuya ang nangyari. Baka kung ano na naman ang gagawin niya kay Jenny. Sandali nga, bakit parang kanina pa tumatahol yung aso? Ano na naman ba nangyari kay Susie? Ginamot ko naman yung sugat niya. Ang sarap! Ang sarap ng mga to! Grabe, sobrang sarap! Teka, si Jenny yun ah. Ano na naman bang ginagawa niya? Bakit parang sarap na naman siya? Hindi kaya... Naku, baka kung kinain na naman niya yung laman ng ref ah. Ang bango naman ito. Mas masarap talaga pag hilaw na karne. Pero mas masarap pa sana to kung dumudugo pa. Kailangan ko bilisan at baka abutan ako nila ate at kuya. Grabe ang lambot nitong karne. Dito lang talaga ako nakakakain ng masasarap na karne. Kung palaging may laman ng ref na ganito, hindi ko na sana kailangan pumunta sa kapitbahay para lang makatikim ng hilaw na karne. Jenny? Anong ginagawa mo? Bakit mo kinakain ang mga yan ng hilaw? Jenny, itigil mo na nga itong ginagawa mo. Hindi nakakabuti sa tiyan mo kapag kumain ka ng hilaw na karne. Ha? Pisting aso to. Tahol kasi ng tahol, nagising tuloy si Ate Grace. Munta ka sa akin, ikaw nga isusunod ko. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang sunggaban ni Jenny si Susie. Yun ang una kong nakita matapos ko sindihan ng ilaw. Bago ko pa man siya mapigilan sa kung ano man ang binabalak niya sa aso, ay narinig ko na ang tunog ng nabaling buto ni Susie. Tumigil na sa kakaalulong ang aso matapos nitong malagutan ng hininga. Napako ako sa kinatatayuan ko nang ilapag ni Jenny ang walang buhay na aso. Parang wala lang sa kanya matapos niya itong patayin at nagpatuloy na siya sa pagkain ng natitirang karne mula sa nakabukas na ref. Alam kong magagalit na naman si kuya at baka palayasin na nga niya si Jenny pero wala na akong pakialam. Pagkatapos ng mga nakita ko ay mas mabuting ang paalisin na si Jenny sa amin. Hindi siya normal at delikado kapag nanatili pa siya sa amin. Narinig ko na naman ang malakas na tunog sa tuwing kumakain si Jenny. Mas lalo akong nakaramdam ng pandidiri sa naririnig at nakikita ko. Hindi ako makagalaw habang pinapanood si Jenny na ubusin na naman ang laman ng ref. Buong akala namin ni kuya ay niluluto muna niya ang mga karne bago ito kainin. Pero sa nakikita ko, kinakain ito ni Jenny ng hilaw at parang sarap na sarap pa talaga siya. Gustuhin ko man tumakbo para humingi ng tulong ay hindi ko magawa. Ayaw makisama at gumalaw ng katawan ko. Ilang minuto ang nakalipas ay tumigil na si Jenny sa kakakain. Humarap siya sa akin at tumuwad bago ngumisi. Bigla na namang nanindig ang mga balahibo ko sa ginawa niya. Parang nag-iba rin ang itsura ni Jenny. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Napasinghap ako nang makita kong naglalaway pa rin si Jenny. Para siyang gutom na halimaw na handa akong sunggaban anong oras. Pinilit kong igalaw ang mga nangangatog kong binti habang hindi inaalis ang tingin ko sa kanya. Nagugutom pa ako. Gusto ko pa. Kuya, tulong! Tulungan mo ako! Gumising ka, kuya! Si Jenny! Huwag kang matakot, Ate Grace. Hindi na kita papahirapan. Hayaan mo kung tikman ang laman loob mo, ate.
Lumayo ka! Lumayo ka sa akin, Jenny! Huwag kang lalapit! Gutom na gutom pa ako. Hindi na sapat ang pagkain sa ref para mabusog ako. Hayaan mo na akong kainin ka! Hindi! Kuya George! Kuya, gising! Oh, Grace! Ano ba yun? Anong oras na, oh? Jenny? Kuya, ikaw na lang kaya? Hindi na ako makapaghintay. Kahit isa lang sa inyo ang kainin ko, pwede na yon. Ilang araw na akong nagugutom simula nung kabilugan ng buwan. Hindi ko na kayang tiisin ito. Kailangan ko nang kumain ng hilaw na laman loob ng tao. Grace, anong pinagsasabi ng babaeng yan? Hindi ko alam, kuya. Basta nakita kong kinain niya ng hilaw ang mga karne sa ref. Pinatay niya rin si Susie. Hindi pa siya nakontento na kinain niya ang tenga ni Susie. Pinatay niya na rin to, kuya. Hindi normal si Jenny. Sinasabi ko na nga ba eh. May kakaiba sa babaeng yan eh. Grace, punta mo si Gigi sa kwarto niya. At huwag kayong lumabas ha. Ako nang bahala dito. Hindi pa natatapos ni Kuya George ang sasabihin nang bigla siyang inatake ni Jenny. Malakas na tinulak ni Jenny si Kuya sa pader. Natumba si Kuya George nang mawalan siya ng balanse. Bago pa man makatayo si Kuya ay pumatong na sa kanya si Jenny at kinagat siya sa balikat. Parang hayop na hayok sa hilaw na laman si Jenny. Napasigaw si Kuya George nang makagat siya ni Jenny. Halos bumaon na lahat ng ngipin ni Jenny sa balikat niya. Sa pagkakataong yon, hindi na ako nagdalawang isip at kumuha ng pwedeng pamalo. Dinampot ko ang silya at yon ang pinanghampas sa likod ni Jenny. Mabilis naman siyang tinulak palayo ni Kuya. Tinulungan ko si Kuya George na tumayo habang pinipigilan ng dugo mula sa kanyang sugat. Kusang gumagalaw ang katawan ko para tulungan si Kuya pero halos blanko na ang isipan ko. Hindi ko alam kung paano o bakit nangyayari ito. Hindi ko lubos maisip na makakayang gawin ito ni Jenny. Ang likod ko! Ang sakit! Ayaw niyo pa rin sumuko, ah? Gawin niyo ng gusto niyo. Pero sinisiguro ko na hindi na kayo masisikatan pa ng araw. Hindi ko napapalampasin ang pagkakataong ito na makakain ng sariwa at hilaw na laman loob. Humanda kayo! Jenny, isa ka palang aswang? Kuya, anong gagawin natin? Delikado siya. Nakita ko, pinatay niya ng walang kahirap-hirap si Susie. Huwag ka mag-alala, Grace. Sundin mo lang ang sasabihin ko. Puntahan mo ngayon din si Gigi sa kwarto niya at magtago kayo. Pero paano ka? Paanong sugat mo? Nakita mo naman kung gaano siya kalakas, diba? Baka kung anong gawin niya sa'yo, baka kung itulad ka niya kay Susie. Wala ka bang tiwala sa kuya mo? Dali, punta mo si Gigi. Ako nang bahala sa aswang na ito. Hindi ako aswang! Hindi ako katulad ng mga halimaw na yon. Hindi ako aswang! Hinampas ni Kuya George si Jenny gamit ang upuan na pinanghampas ko rin kanina. Halata sa mukha ni Kuya na iniinda niya na ang sakit dulot ng kagat ni Jenny sa kanyang braso. Napaungol naman si Jenny nang tamaan siya ng upuan sa ulo. Tumingin ako sa paligid. Nasa labas kami ng kwarto ni Kuya George at nasa likuran naman ni Jenny ang kusina. Sa kanan ko naman ay papunta sa kwarto ni Gigi. Mabuti na lang at hindi pa nagigising si Gigi. Hindi ko alam ang sasabihin sa kanya kapag nalaman niyang wala na ang alaga niyang aso. Nagkatinginan kami ni Kuya at sumenya siya na tumakbo na ako para magtago. Gusto ko man gawin yon ay hindi ko pwedeng hayaan si Kuya George na harapin mag-isa si Jenny. Hindi pa naman gising si Gigi kaya hanggat hindi siya lumalabas ng kwarto niya ay magiging ligtas siya. Mas kailangan namin napigilan si Jenny bago pa man niya kami masaktan o mapatay. Muling itinaas ni Kuya ang silya para hampasin ulit si Jenny kaya naman mabilis na nakailag ang huli. Ginamit ko naman ang pagkakataong ito na tumakbo sa kusina. Naghanap ako ng asin at bawang. Ito lang kasi ang naisip ko na pangontra sa aswang. Laking pasasalamat ko na lang at hindi ako pinansin ni Jenny.
Mas nakatuon ang atensyon niya kay kuya, kaya naman ginamit ko ang pagkakataong ito para sabuyan siya ng asin. Anong ginagawa mo? Sa tingin mo ba uubra sa akin ang asin? Sumusobra ka na! Ano ha? Akala ko ba hindi uubra ang asin sa'yo? Bakit ka nasasaktan? Totoo palang aswang ka eh. Natatakot ka sa asin at bawang. Walang iya ka, Jenny, kaya pala ang takaw mo dahil aswang ka. Masiba kang aswang! Maghintay ka lang. Ikaw din ang isusunod ko na kakainin. Saan ka nakatingin? Ako ang kalaban mo! Pinagtutulungan niyo pa ako, ha? Sige lang. Mas gusto ko nga yan eh. Para mas madali sa akin na tapusin kayo. Grace, magsaboy ka pa ng asin! Tumango ako sa sinabi ni kuya at sinunod ito. Napaliyad si Jenny nang matamaan ng asin ang likod niya. Pinagpatuloy ko lang gawin yon hanggang sa maubusan ako ng asin. Sunod ko naman hinagis ang bawang. Hindi nasaktan si Jenny sa bawang pero iniwasan niya ito. Naalala ko tuloy dati na hindi madalas maglagay ng bawang si Jenny sa mga niluluto niya. Hindi ko mapigilan makaramdam ng pagkaduwal. Naisip ko, paano na lang kapag may nilagay si Jenny sa pagkain na niluluto niya sa amin dati? Napakuyom ako ng kamao bago ko balikan ang natitirang asin sa kusina. Dumakot ako at hinagis ito sa direksyon ni Jenny. Napasigaw ng malakas si Jenny sa ginawa ko. Hindi niya namalaya na lumapit na si kuya sa kanya para hatawin siya ng silya sa ulo. Isang mahinang ugong ang narinig namin ni kuya bago mawala ng malay si Jenny. Agad akong inutusan ni kuya na kumuha ng lubid para pantali kay Jenny. Naluluha akong tumakbo para sundin ang utos niya. Hindi na siya makakagalaw sa ngayon. Bukas sa bukas din dadali natin siya kay Kapitan. Ating gabi pa lang kaya wala pang tao sa barangay hall. Hindi rin ligtas na dali natin siya sa labas habang madilim pa. Wala akong masyadong alam sa mga aswang dahil hindi ko naman inaasahan na totoo sila. Pero kung tama ang sinasabi ng iba, delikado silang kaharap sa gabi. Ano nang gagawin natin sa kanya ngayon? Baka mamaya magising siya tumatake ulit. Hindi pa rin ako makapaniwala na isang aswang si Jenny, kuya. Ako rin naman Kaya pala may mga bahid ng dugo sa sahig noon sa tuwing kinakain niya yung mga karne na nakatago sa ref. Kinakain pala niya ng hilaw dahil isa siyang aswang. Akala ko pa naman sadyang masiba lang siya Pero yung pala dahil sa aswang siya. Mabuti na lang at hindi nagising si Gigi. Siguradong malulungkot siya kapag nalaman niyang wala na si Suzy. Sige na, ikaw nang bahala magpaliwanag kay Gigi ha. Sa ngayon, babantayan ko na muna si Jenny. Baka kung ano pang gawin niya mamaya kapag nagising siya Sige kuya, ako na lang ang maglilibing kay Suzy. Sa likod bahay na lang ako maghuhukay. Mas mabuting ilibing ko na siya agad bago pa man magising si Gigi. Hindi ka ba natatakot mag-isa sa labas? Pagkatapos ng nasaksihan ko, may mas nakakatakot pa ba kaysa kay Jenny? Sa bagay, sumigaw ka lang kung kailangan mo ng tulong ha. Mabuti na lang pala at malakas ka sumigaw kanina. Bahagya akong natawa sa sinabi ni kuya. Kinuha ko ang walang buhay na si Suzy at kumuha na rin ng pala. Dala-dala ang flashlight, naghukay ako sa likod ng bahay para ilibing ang alaga naming aso. Hindi ko mapigilang maluha sa mga nangyari. Marami akong gustong itanong kay Jenny. Naisip ko na paano kung hindi kami nanlaban ni papatayin at kainin ba talaga niya kami? Hindi ko inaasahan na may dahilan pala kung bakit sobrang takaw ni Jenny. Hindi naman siya tumataba kaya dati pa'y nagtataka na ako kung saan napupunta ang mga kinakain niya. Humugot ako ng malalim na hininga bago nagsimulang maghukay. Hindi naman masyadong malalim ang hinukay ko. Maliit lang kasi na aso si Suzy. Pagkatapos ko maghukay ay dahan-dahan kong inilapag ang bangkay ng alaga namin. Pinagmasdan ko ito saglit bago ko takpan ng hukay. Napatigil ako nang mapansin na may natamaan ng pala habang nagtatakip ako ng hukay.
Itinuon ko ang flashlight at naduwal ako nang makitang may mga nakabaon na patay na hayop doon sa katabi ng hukay na ginawa ko. Sinubukan ko pang tingnan kung ano ang mga naroon at mas lalo akong nandiri nang makitang iba't ibang katawan ng hayop ang nakalibing. May kambing, manok, bibe at meron ding maliit na baka. Kinilabutan ako sa mga nakita ko. Walang mga laman loob ang mga hayop at ni isang patak ng dugo ay wala rin. Bago lang ang mga ito kaya nagawa ko agad na kilalanin kung anong mga hayop sila. Tinakpan ko ang bibig ko at nagmamadaling bumalik sa loob ng bahay para sabihin kay kuya ang nakita ko. Pagbalik ko sa loob ng bahay ay nakabantay pa rin si kuya kay Jenny. Wala pa ring malay si Jenny matapos namin siyang mahigpit na itali sa upuan. Hindi ako nakontento sa patali-tali lang kaya inipon ko ang natitirang asin at ibinudbod sa paligid ng upuan kung nasaan si Jenny. Kuya, si Jenny nga nanluloob sa kabahayan dito sa lugar natin. Nakita ko sa likod bahay. May ginawa siyang hukay at naroon lahat ng hayop na naging biktima niya. Wala nang dugo at laman loob ang mga yun. Hindi maganda to, Grace. Sa oras na malaman ito ng iba, baka pati tayo mapagkamalan din na aswang. Pero hindi naman tayo aswang, kuya. Si Jenny lang yun. Hindi ko lang maintindihan kung bakit niya to ginawa sa atin eh. Anong balak niya? Bakit siya namasukan na kasambahay? Yan din ang hindi ko alam eh. Sa ngayon, kailangan na muna natin yung bantayan para kung ano man ang mangyari may maihaharap tayong salarin. Sinasabi ko na nga ba mali talaga tinanggap natin ang babaeng to eh. Mabuti sana kung masiba lang siya pero isa pala siyang aswang. Patawad kuya, akong nagpumilit na tanggapin si Jenny eh. Wag mo nang isipin yun. Hindi mo naman alam eh. O sige na, matulog ka na muna. Ako nang bahala rito. Gigisingin na lang kita kapag umaga na. Sino bang makakatulog pa sa lagay na to? Sasamahan na lang din kitang magbantay kuya. Ayoko na magising na lang bukas tapos may nangyari na palang masama sa'yo. Tulungan niyo ako. Oh, nagising na siya. Lumayo ka sa kanya, Grace. Parang awa niyo na, tulungan niyo ako. Kuya, anong pinagsasasabi niya? Bakit siya umiiyak? Hindi ko rin alam eh. Huwag mong pansinin ang mga sinasabi niya. Maging alerto tayo at baka kung ano pa yung susunod niyang gagawin. Ate Grace, tulungan mo ako. Hindi na mauulit. Maawa ka, tulong. Anong tulong ang pinagsasasabi mo? Muntik mo na kaming patayin, Jenny. Kung akala mo madadala mo kami sa paiyak-iyak mo, pwes nagkakamali ka. Hindi mo lang pinatay si Suzy. Pati kami ni Kuya balak mo ring patayin. Hindi ko sinasadya. Hindi ko makontrol ang sarili ko. Parang awa niyo na, tulungan niyo ako. Gutom at uhaw na ako. Gutom na gutom? Pagkatapos mo ubusin ulit lahat ng laman ng ref? Ano naman ang gusto mong kainin? Tao? Laman loob? Huwag kami, Jenny. Hindi mo na kami mauuto. Kahit pa magmakaawa ka pa dyan, maghintay ka hanggang mag-umaga at ipapabarangay kita. Huwag po, maawa po kayo. Wala na po akong mapupuntahan. Magbabago na ako. Huwag niyo po ako isumbong. Parang awa niyo na. Hindi ko naman ito'y ginusto eh. Nagkatinginan kami ni Kuya sa sinabi ni Jenny. Talagang kaawa-awa ang itsura niya. Pero hindi rin namin makalimutan kung paano niya kami tiningnan habang sinasabi niyang papatayin at kakainin niya kami. Pagkatapos ng nangyari, hindi na madaling pagkatiwalaan pa si Jenny. Hindi ko alam kung maaawa ba ako sa kanya o maiinis dahil sa pag-iyak niya habang humihingi ng tulong. Pero ano ba naman ang magagawa namin para sa kanya? Kahit hindi pa niya kami inatake ni Kuya, hindi namin pwedeng pagtakpan ang kasalanan niyang pagnanakaw at pagpatay sa mga alagang hayop dito sa kabahayan sa lugar namin.
Iyak nang iyak si Jenny na para bang siyang biktima dito. Aminado akong hindi siya iiyak ng ganyan kung napatay niya kami ni Kuya dahil siguradong tuwang-tuwa siyang kakainin kami kung sakali. Tumahimik ka na, Jenny. Hindi mo na kami mapapaniwala sa mga sasabihin mo. Nakikita mo ba to? Ito lang naman ang kinagat mo. Kung talagang hindi mo gusto yan, iiwasan mo makasakit ang ibang tao eh. Hindi nyo kasi ako naiintindihan. Hindi nyo naiintindihan ang pakiramdam na maging ganito na labas sa kalooban. Sino ba naman ang may gusto ng ganito? Hindi ko mapigilan ang kagutuman ko. Sa tuwing kakain ako, ibang hinahanap-hanap ng sikmura ko. Wala akong intensyon na maging ganito. Ayoko rin ng ganito. Pero Jenny, kahit ano pang sabihin mo, hindi na mababagong katotohanan na isa kang aswang. Kumakain ka ng hilaw na laman loob. At dugo ng hayop. Pati hilaw na karne sa ref pinapapak mo rin, hindi ka normal. Ate Grace, alam mo na hindi ako masamang tao. Wala akong intensyon na masama. Maawa ka sa akin, ate. Parang awa mo na. Kawalan mo na ako dito. Hindi pwede, Jenny. Pagkatapos ng ginawa mo pagtangkang patayin kami ni Kuya at natatakot na akong pagkatiwalaan ka. Muntik mo na kaming gawing hapunan mo, Jenny. Magpahinga ka na, Grace. Iwan mo na kami ng aswang na to. Ako lang bahala sa kanya. Kaya huwag ka na mag-alala. Anong balak niyo ang gawin sa akin? Papatayin niyo ba ako? Kung ganun, patayin niyo na lang ako nang matahimik na rin ako mula sa sumpang ito. Tumigil ka na, Jenny. Hindi kami katulad mo na mamamatay tao. Kung marami ka ng nabiktima na tao, huwag mo kaming itulad sa'yo. Napapatay na lang basta-basta. Wala pa akong napatay na tao. Hindi ko rin kaya yun gawin. Hanggat maaari, iniiwasan ko yun gawin. Kaya hindi ko rin maintindihan kung bakit ko kayo nagawang atakihin eh. Patawarin niyo ako, kuya, ate. Hindi ko talaga sinasadya. Nawala lang ako sa sarili ko dahil sa sobrang gutom. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Naghahanap pa rin ako ng sariwang laman loob at dugo. Jenny, bakit ka kasi naging ganyan? Paano ka naging aswang? Kung hindi mo naman gusto ang mga nangyayari, bakit humantong ka sa ganito? Hindi ko mapigilan ang sarili ko na magtanong kay Jenny. Noong una ko kasi siyang makilala, ay alam ko na agad na mabait siya. Kaya nga hindi ako nagdalawang isip na kunin siya bilang kasambahay. Pero nitong mga nakaraang araw ay nagsimulang magbago ang ugali ni Jenny. Mata siya pero hindi na pati ang laman ng ref ay papatusin niya. Siguro totoo nga na dahil sa gutom ay nagawa niya ang mga bagay na yon, kasama na rin ang pagnakaw at pagpatay ng mga alagang hayop ng kapitbahay. Dati, normal naman akong tao. Nagsimulang magbago ang lahat ng mag-asawa ulit ang tatay ko. Matagal nang wala si nanay kaya hindi ko rin naman napigilan si tatay na mag-asawa ulit. Mabait naman si Donna, ang bagong asawa ni tatay. Pero sa likod ng kabaitan niya ay tinatago pala niyang totoo niyang pagkatao. Isang aswang si Donna at nais niyang magparami ng lahi kaya pinakasalan niya si tatay. Sinungalingan! Kung aswang ang bagong asawa ng tatay mo, hindi man lang niya ito namalayan? Sa kasamaang palad, hindi. Maganda si Donna, kaya lahat ng gusto niya ibinibigay ni tatay. Nalaman ko na lang na naging aswang na rin si tatay. At para hindi ko ipagsabi ang tungkol doon, ginagawa rin akong aswang ni Donna. Takot na takot ako kaya ako lumaya sa amin. Napadpad ako dito sa lugar niyo at namasukan pero... Anong sumunod na nangyari, Jenny? Alam mo na ba na aswang ka nang namasukan ka sa amin? Umiling si Jenny habang umiiyak. Pagkaraan ng ilang saglit ay muli niyang dinugtungan na ang kanyang kwento. Ayon kay Jenny, wala naman siyang nararamdaman na kung ano nung una.
Nagsimula lang daw ang pagbabago sa katawan niya noong kabilugan ng buwan. Naging agresibo siya at nagkaroon ng walang katapusang pagkauhaw at gutom. Dahil hindi alam ni Jenny ang gagawin, ay mas dinamihan pa niya ang pagkain sa pag-asang hindi na siya magugutom. Pero kahit na marami siyang nakain, ay hindi pa rin nawawala ang pagkalam ng kanyang sikmura. Hindi ko alam nung una kung bakit, pero sa tuwing pumupunta ako ng palengke, napapatigil ako sa tindahan ng karne. Hindi ko maiwasang maglaway at matakam sa mga nakasabit at tumudugo pang hilaw na karne. Naisip ko na kung sakaling kumain ako ng ganoon ay baka mapawi ang uhaw at gutom ko. Kaya ba pinuntirya mo yung mga karne sa ref? Pero hindi pa rin naging sapat ang mga yon, kaya nagsimula ka rin magnakaw ng mga alagang hayop ng mga kapitbahay. Ang galing mo rin Jenny? Pati kami dinamay mo eh. Hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko sinasadya, maniwala kayo. Wala na akong ibang naisip eh. Ayoko kumain ng laman ng tao kaya mas pinili kong kumain ng hilaw na hayop. Sinubukan ko naman pigilan eh. Hindi ko lang talaga kaya. Pambihira. Wala kaming pake kung aswang ka o Jenny. Huwag mo kaming idamay sa pinag-aagawa mo. Kaya bukas na bukas din si Kapitan na ang bahala sa'yo. Wag! Pag dinala niyo ako kay Kapitan, baka hanapin nila ang pamilya ko. Ayoko nang bumalik doon. Ayoko nang bumalik sa amin. Ayoko maging aswang. Hindi ko maiwasang maawa kay Jenny. Alam kong nagsasabi siya ng totoo. Kung ako ang nasa kalagayan niya, hindi ko rin alam ang gagawin ko. Pero hindi rin kasi tama na binalak niya kaming patayin. Ayaw man aminin ni Jenny pero isa na talaga siyang ganap na aswang. Kung ano man ang pagpipigil na ginawa niya, hindi gumana ang mga yon. Pinatay din ni Jenny si Suzy. Akala ko noong una baliw lang si Jenny para patulan ng aso at kinagat pa niya ang tenga nito. Dala pala yon ng pagiging aswang niya. Naalala ko rin dati noong kumakain siya ng mahaba at mapula na akala ko spaghetti. Hindi kaya bituka yun ng manok o anumang hayop na ninakaw niya? Ate Grace, tulungan mo ako, maawa ka. Mas mabuti pa na patayin niyo na lang ako kaysa dalhin niyo ako sa Kapitan. Hindi pwede, Jenny. Kagaya ng sinabi ni Kuya, hindi kami mamamatay tao. Hindi naman namin kaya na patayin ka dahil ang gusto mo na gawin namin yun sa'yo. Isa pa, kailangan mo ring harapin ang kasalanan na ginawa mo. Kailangang malaman ng mga tao na ikaw ang nagnakaw ng mga nawawalang alagang hayop nila. Hindi mo ba alam kung gaano natakot ang mga tao dahil sa ginawa mo? Sa oras na mabulgar na ikaw ang dahilan kung bakit nawala at namatay ang mga alaga nilang hayop, sigurado kung kulong ang aabutin mo. Wala naman kasing maniniwala na aswang ka eh. Maliban na lang siguro sa amin na muntik mo nang patayin. Ano bang gagawin ko para pakiusapan kayo? Anong gagawin ko para hindi na kayo magalit sa akin? Wala kang kailangang gawin maliban sa pagsuko sa mga otoridad. Masyadong komplikadong sitwasyon mo, Jenny. Kahit sabihin pa natin na hindi ka aswang, sa tingin mo ba tatahimik lang ang mga nabiktima mo? Alam mong importante sa mga tao ang pag-aalaga ng hayop dahil isa yun sa pangkabuhayan nila. Pero dahil sa ginawa mo, marami ang naperwisyo. Ayaw kong idamay mo pa kami sa problema mo, Jenny. Yumuko si Jenny at hindi nagsalita. Akala namin ni Kuya ay umiiyak na naman ito. Maya-maya ay bigla niyang itinaas ang kanyang mukha. Nakangisi si Jenny habang nakatingin sa amin. Muli akong nakaramdam ng kaba. Senyales na may masamang mangyayari kung hindi kami mag-iingat. Napadako ang tingin ko sa lubid na nakatali sa katawan ni Jenny. Napaatras ako nang makita kong nahulog sa sahig ang tali. Kaya pala kinakausap kami ng bruha dahil may balak siyang tumakas. Sa isang iglap, lumundag si Jenny papunta sa direksyon namin ni Kuya. Naglalaway na naman ito habang nanlilisik ang mga mata niya. Sa isang kisap mata, tumilapon si Kuya sa pader.
Ayaw niyo akong patayin? Eh di kayo na lang ang papatayin ko! Walang yakang babae ka. Pagkatapos ka namin pakinggan, tatraidorin mo lang din pala kami. Sinungalingan lang ba lahat ng sinabi mo para maisahan kami? Binigyan ko na kayo ng pagkakataon na tapusin ako. Pero kayo itong may ayaw. Ngayon, huwag niyo akong sisisihin kung ako ang tatapos sa inyo. Isusumbong niyo ako sa otoridad. Kung ganoon, bago niyo pa magawa yun, papaslangin ko na kayo. Paano? Biglang humaba ang mga kuko mo. Bigla ka rin lumakas. Jenny, huwag mo saktan ang kuya ko. Alisin mo ang mga kuko mo sa kanya, maawa ka. Huwag mo patayin ang kuya ko. Grace, umalis ka na dito. Dali mo si Gigi. Humingi kayo ng tulong kay Francis. Nasa bakanting lote siya. Sa likod bahay kayo dumaan. Bilis! Andun siya. Nagbabantay ng mga baka nila. Kaya umalis na kayo. Hindi kita iiwan, kuya. Hindi ako papayag na saktan ka ng aswang na to. Jenny! Pakawalan mo ang kuya ko. Akong harapin mo. Oh? Grace, alam mo naman na wala kang laban sa akin, di ba? Kung kanina pa lang ay pinatay na ninyo ako, hindi na sana kayo masasaktan pa ngayon. Naalala ko ang binigay na kawayan ni Francis. Tumakbo ako papalapit dito at itinutok ito kay Jenny. Nanginginig ang mga kamay ko pero mahigpit kong hinawakan ang kawayan. Umaasa ako na totoo ang sinabi ni Francis, kung hindi, mamamatay kaming magkapatid. Tinawanan lang ako ni Jenny. Wala siyang kaalam-alam sa binabalak ko. Dumistansya ako sa kanya habang palipat-lipat ang tingin ko sa kanila ni Kuya George. Bakas naman ang pagtataka sa mukha ni Kuya dahil sa ginagawa ko. Nang makalayo na ako kay Jenny, ay hinayaan na niya si Kuya at ako naman ang hinarap. Hindi pa rin siya tumitigil sa paglalaway. Nakakadiring tingnan ang mahaba at malapot niyang laway na halos umabot na sa sahig. Alam kong hindi tama ang sakta ng iba pero gagawin kong lahat para mailigtas ang aking pamilya. Grace, sinabi ko nang umalis kayo ni Gigi. Huwag kang mag-alala, Kuya George. Sisiguruhin kong sabay kayong tatawid sa kabilang mundo ng mga kapatid mo. Lalasapin kong bawat patak ng dugo ninyo. Hihimayin kong karne at laman loob ninyo. Hindi kayo magsisisi kapag kinain ko kayo dahil wala akong ititira na kahit ano. Hindi ako papayag na gawin mong binabalak mo yan. Hetong sa'yo! Sige, Grace. Subukan mo akong labanan. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Sa tingin mo ba may laban niyang isang piraso ng kawayan na dala mo? Ah! Hindi! Tumagos sa tiyan ko ang kawayan! Ah! Ang sakit! Ang sakit! Ang sakit! Sakit! Yan ang bagay sa'yo! Pinagkatiwalaan ka namin pero may bala ka palang ipahamak at patayin kami! Kung sana hindi mo kami pinagtangkaan, Jenny. Kung sana sinabi mo ang totoo. Baka natulungan ka pa namin bago nahuli ang lahat. Grace, umilag ka! Huli na ang lahat ng marinig ko ang sinabi ni Kuya. Hindi ko inaasahan na lalapit sa akin si Jenny kahit na tumagos na sa kanyang katawan ang hawak kong kawayan. Hinila niya ang buhok ko at kinalmot ako sa leeg. Ngumisi si Jenny matapos niya akong hawakan sa leeg para sakalin. Sa bawat segundo, mas lalong humihigpit ang hawak niya. Unti-unti na akong hindi makahinga nang makita kong tumayo si Kuya George. Halos hindi makalakad ng tuwid si Kuya matapos siyang itulak ni Jenny kanina ilang beses. Nagkatinginan kami ni Kuya bago niya binuhat ang paa ng silya na nasira para pukpukin sa ulo si Jenny. Pero dahil nanghihina na rin ang katawan ni Kuya, ay mahina rin ang pagpukpok niya. Humalakhak naman si Jenny bago niya itulak sa sahig si Kuya. Yan lang ba ang kaya mo, Kuya George? Kung ganon, heto naman ang para sa'yo. Ang lakas mo pa rin kahit nasaksak ka na sa tiyan. Isa kang ang halimaw. Jenny, biniwan mo ko.
Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo. Bitiwan mo ako! Napakahina nyo nga naman talaga. Kaya kayong ginagawang pagkain ng mga aswang dahil napakahina ninyo. Siguro, mas mabuti na rin at naging aswang ako. Kung ordinaryong tao ako katulad nyo, baka magaya lang din ako sa inyo na mahina at madaling patayin. Binitiwan ako ni Jenny at inalis niya ang nakatusok sa kanya na kawayan bago niya puntahan si Kuya. Galit na galit si Jenny nang pumaimbabaw siya kay Kuya para sakalin nito. Gusto ko man tulungan si Kuya pero hindi pa ako masyadong makahinga. Ilang beses akong inubo bago ako nakaipon ng lakas. Lumapit ako sa kanila at hinawakan si Jenny sa braso para hilahin siya palayo kay Kuya. Madulas ang balat ni Jenny at halos hindi ko siya mahawakan. Hindi ako sumuko at niyakap si Jenny mula sa likod bago siya hilahin. Halos maubos na ang lakas ko pero hindi pa rin gumagalaw si Jenny. Napatingin ako kay Kuya na nangingitim na ang mukha. Napaluha ako sa takot na baka mawala siya sa amin. Hindi pa't mahilig kang manakit, ha, Kuya George? Ano ngayon ang pakiramdam mo na ikaw ang sinasaktan, ha? Tiniis ko ang pananakit mo, kaya tiisin mo rin ito. Jenny, wag! Maawa ka! Itigil mo na to! Tama na! Tumigil ka, Grace. Pagkatapos ko sa kuya mo, ikaw naman ang isusunod ko. Kuya? Ate? Anong nangyayari dito? Gigi! Gigi! Bumalik ka sa kwarto mo, dali! Bumukas bigla ang pinto ng bahay. Hingal na pumasok si Francis. Nagulantang siya nang makita ang sitwasyon namin. Agad siyang lumapit kay Kuya para tingnan ang kalagayan nito. Hindi ko alam kung bakit nagpunta si Francis sa mga oras na yon pero laking pasasalamat ko na dumating siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko lalo na't natuon ang pansin ni Jenny kay Gigi. Walang imik na binalot ni Francis ng damit niya ang sugat ni Kuya para pigilan ang pagdurugo nito. Pagkatapos niya kay Kuya ay lumapit naman siya sa akin para tingnan ang kondisyon ko. Francis, iligtas mo si Gigi. Maawa ka, iligtas mo kapatid namin. Nasaan siya? Nasaan si Gigi, Grace? Nasa kwarto siya. Sinundan siya ni Jenny. Aswang si Jenny. Mag-iingat ka sa kanya. Ako nang bahala. Diyan na muna kayo ni George. Ililigtas ko lang si Gigi. Salamat. Ha? Sino ka naman? Bakit ka nakikialam dito? Hindi kita hahayaang saktan pa mga kaibigan ko. Sinasabi ko na nga ba't may aswang dito sa lugar namin eh. Ikaw din ang nagnakaw ng anak ng baka namin, hindi ba? At sigurado kung ikaw din ang nakita kong kumakain ng laman loob ng mga baka namin. Sa wakas, nakita na rin kita. Pagbabayaran mo ang ginawa mong aswang ka. Hindi mo ako kaya. Isa ka lang normal na tao. Talaga ba? Paano naman to, ha? Pareho lang kayo ni Grace. Sa tingin niyo, hanggang kailan niyo ako mapipigilan gamit ang asin na yan, ha? Ganun ba? Paano naman to? Biglang inilabas ni Francis ang sundang niya na gawa sa tanso. Matagal na namin itong nakita sa bahay nila noong mga bata pa kami pero akala namin dati ng kuya ko ay dekorasyon lamang ang sundang na yon. Mapurol lang ang sundang at hindi pwedeng panghiwa. Kaya laking gulat ko nang hambalusin ni Francis ng sundang niya si Jenny. Nagkasugat si Jenny sa braso at napaiyak ito sa sobrang sakit. Hindi rin ito makatingin sa harap dahil mukhang nasisilaw ito sa sundang ni Francis. Nakailang tama pa si Francis at sa tuwing nagkakasugat si Jenny ay mas lalong lumalakas ang hiyaw nito sa sakit. Hindi umubra ang madulas niyang balat. Ano yan?
Bakit nasusugatan ako niyan? Ito'y gawa sa tanso. Hindi man matalim ang sundan ko, ay kaya ka naman itong sugatan. Bagay na bagay ito sa mga aswang na katulad mo. Eto ba? Ang sakit! Mas masakit pa to sa sugat na dinulot ni Grace. Papatayin ko kayong lahat. Papatayin ko kayo. Bakit hindi gumagaling ang sugat ko? Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Para talaga to sa mga katulad mong aswang. Sa oras na masugatan ka, hindi agad gagaling ang sugat mo. Kaya sumuko ka na, Jenny. Kung ayaw mo na pugutan kita ng ulo. Itigil mo na to at sumuko ka na sa otoridad. Kailangan mo pa rin pagbayaran ng ginawa mong pagnanakaw. Francis, mag-iingat ka! Hindi basta-basta natatalo si Jenny! Alam ko, kaya may dala pa akong ganito. Inilabas ni Francis ang isang supot ng asin at ibinuhos ito sa mga sugat ni Jenny. Nagsisigaw si Jenny sa iyak hanggang sa magpagulong-gulong ito sa sahig. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Jenny pero hindi namin siya pinakinggan. Sa galit nito ay nagsimula na siyang pagmumurahin kami. Inilabas naman ni Francis si Gigi sa kanyang kwarto at pinapunta sa akin. Niyakap ko ang kapatid ko na nanginginig na sa takot. Buong akala namin ay matatapos na ang lahat hanggang sa tumigil na sa kakaiyak si Jenny. Hindi na siya gumagalaw kaya nilapitan siya ni Francis. Nagulat na lang ako nang biglang natumba sa sahig si Francis at may sugat na sa leeg. Napanganga na lang ako nang makita kong tumayo si Jenny. Unti-unting nag-iba ang kanyang anyo. Nagkaroon siya ng mga pakpak sa likod at humaba rin ang kanyang dila. Sa dulo ng kanyang dila ay may sariwa pang dugo na marahil ay dugo ni Francis. Nakakatakot ang itsura ni Jenny. Malayong malayo na sa maganda at maamo niyang mukha na nakasanayan ko. Bigla kong napagtanto na hindi pa tapos ang lahat. Nasa bingit pa rin kami ng panganib at kailangan kong protektahan si Gigi. Wala nang malay si Kuya at si Francis. Hindi ko rin alam kung magigising pa ba sila. Pero umaasa ako na malalagpasan namin ito. Kahit kailanman ay hindi magwawagi ang kadiliman laban sa liwanag. Hindi naman masyadong masarap ang dugo ng lalaking nito. Ano kaya ang lasa ng dugo mo? Ha, Grace? Sa inyo ni Gigi, sino ang uunahin ko? Hindi ito maaari. Pagkatapos ng lahat, paano hindi pa rin natatalo ang aswang? Ano, Grace? Pagod ka na ba? Kung akala nyo ganoon lang ako kadaling talunin, nagkakamali kayo. Magbabayad kayong lahat sa ginawa ninyo. Uubusin ko ang mga dugo ninyo. Ate, natatakot ako. Huwag ka mag-alala, Gigi. Poprotektahan kita. Pumikit ka, Gigi. Huwag kang titingin sa halimaw na yan. Sinabi ko na nga na hindi ako isang halimaw. Hindi mo ba nakikita ang itsura mo? Hindi ka na isang tao, Jenny. Isa ka ng halimaw. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Pero hihigupin ko pa rin ang dugo mo. Magpapakabusog ako ngayong gabi. Pinagaspas ni Jenny ang kanyang mga pakpak. Hindi siya malayang nakakalipad dahil sa sikip ng bahay namin pero nagagawa pa rin niyang lumutang sa hangin. Nakalabas ang mahaba niyang dila habang papalapit sa amin. Tinakpan ko ang mga mata ni Gigi para masigurong hindi niya makita ang nakakatakot na itsura ni Jenny. Malayo sa amin si Francis at nasa kanyang sundang na tanso na tanging makakasugat lang sa balat ng aswang. Hindi ko na rin pwedeng gamitin ang kawayan na binigay ni Francis dahil binali na ito ni Jenny kanina. Napatigil ako nang maalala ko na may sugat si Jenny sa tiyan. Binaba ko ang tingin ko sa tiyan niya pero wala na ang butas ng sugat. Naglaho ito na parang hindi siya nagkasugat sa parting yon ng katawan niya. Ate, anong gagawin
gagawin natin? Ako nang bahala, Gigi. Basta sumunod ka na lang sa sasabihin ko, ha? Anong pinagbubulungan niyo dyan? Sa tingin niyo ba, may magagawa pa kayo? Pweh! Hindi niyo na ako matatalo ngayon. Gigi, tumakbo ka pabalik sa kwarto mo. Dali, maglock ka ng pinto. At saan ka naman pupunta? Ha? Matagal na kitang pinanggigigilan, Gigi. Matitikman ko na rin ang dugo mo. Bitiwan mo ko! Ate Grace, tulungan mo ko, ate! Jenny, bitiwan mo ang kapatid ko. Hindi kita mapapatawad kapag may nangyaring masama kay Gigi. Hindi ako pinansin ni Jenny. Dumiretso siya sa may kusina at lumabas sa pinto habang bitbit niya si Gigi. Nagmamadali kong kinuha ang sundang ni Francis at sinundan sila sa labas. Mas lalong nanindig ang mga balahibo ko nang makalabas ako ng bahay. Madilim ang paligid at halos tulog na ang mga tao. Nakapagtataka lang dahil kanina pa kami nagsisigawan sa loob ng bahay pero wala man lang lumapit na kapitbahay. Si Francis lang ang dumating na malayo naman ang bahay sa amin. Nagmasid ako sa paligid. Pinapakinggan ko ang pinanggagalingan ng mahinang boses ni Gigi. Pati na rin ang pagaspas ng pakpak ng aswang. Napadpad ako sa bakanteng lote sa likod ng bahay kung saan doon din nagpapakain ng mga alaga nilang baka si Francis. Hindi ko pa rin makita kung nasaan na sila Gigi at Jenny. Sa bawat minuto na lumipas ay mas lalo akong kinakabahan sa takot na baka kung ano na ang nangyayari. Tumigil ako sa kakaikot nang marinig ko ang boses ni Gigi. Mas klaro na ito at mukhang nasa malapit lang. Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Tumahimik ka! Kung ayaw mong pahirapan kita, tumigil ka na sa kakasigaw! Sigurado kung si Gigi yun. Kailangan ko siyang tulungan. Huwag ka nang makulit, Gigi! Mabilis lang ito. Makakaramdam ka lang ng konting sakit na unti-unti rin mawawala hanggang sa mawalan ka na rin ng buhay. Mamatay kang aswang ka! Grace! Paano mo kami nakita? Hindi pa ako tapos sa kapatid mo. Alisin mo yung sundang na yan. Nasusunog ang laman ko! Grace! Bitiwan mong kapatid ko kung ayaw mong ibaon ko palalo tong sundang! Grace! Wag na wag mo nang babanggitin ang pangalan ko, aswang! Muntik mo na akong mapaniwala sa mga sinabi mo. Tapos papatayin mo rin pala kami ng mga kapatid ko. Hindi kita mapapatawad. Ako na mismong tatapos sa'yo! Mas lalo ko pang ibinaon ang sundang na tanso sa likod ng aswang. Hinugot ko ito at sinubukang putulin ang pakpak niya kaya mas lalong naiyak sa sakit si Jenny. Habang pinaparusahan ko siya ay sinubukan naman manlaban ng aswang. Inilabas nito ang kanyang dila at ipinulupot sa aking leeg. Akmang tutusukin na sana niya ako sa ilalim ng baba ko gamit ang dulo ng kanyang dila nang hawakan ko ito at putulin. Nahiwa ng sundang ang dila ng aswang. Hindi nga ako masyadong nahirapan nang hiwain ko ito. Napaatras ang aswang kaya nakaalis si Gigi mula sa ilalim nito. Tumakbo si Gigi sa likod ko na nanginginig pa rin sa takot. Pinakalma ko si Gigi at sinabing, ako na ang bahala. Hindi na sinubukan pa na lumapit sa amin ang aswang kaya ako na mismo ang lumapit. Unti-unti akong lumapit sa umiiyak na aswang dahil sa mga natamo niyang sugat. Itinaas ko ang hawak kong sundang at pinagsasasaksak ang aswang. Sa mata ko, hindi na si Jenny ang kaharap ko kundi isang halimaw na may nakakatakot na anyo. Pilit naman na lumalayo ng aswang pero hindi ko siya tinigilan hanggat hindi ko naputol ang dalawa niyang pakpak. Magkahalong dugo at pawis ang nasa mukha ko
matapos ko putulin ang mga pakpak ng aswang. Hindi ko siya tinigilan hanggang sa hindi na siya gumalaw. Napaluhod na lang ako sa pagod at takot. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko, pero ang mas mahalaga sa akin ay protektahan ang pamilya ko. Hawak-hawak ko pa rin ang sundang nang tuluyan na akong mawala ng malay sa tabi ng aswang. Hindi ko alam kung ilang oras na ang lumipas. Nagising na lang ako na sumisikat na ang araw. Mabigat ang katawan ko kaya hindi pa ako agad nakagalaw. Ilang minuto ang nakalipas ay narinig ko na ang boses ni Kuya George. Mukhang wala sila rito. Subukan natin maghanap sa kabila. Nandito kami! Kuya! Grace? Grace! Salamat at ligtas kayo. Hindi ko alam ang sasabihin sa magulang natin kung may nangyari sa inyo ni Gigi. Kuya, napatay ko yata yung aswang. Ano? Nasaan na ang aswang? Nasaan na si Jenny? Nandito lang yun sa tabi ko kanina bago ako nahimatay eh. Wala na siya. Baka nakatakas ang babaeng yun. Pero huwag kang mag-alala, Grace. Sinabi na namin kay Kapitan ang tungkol sa nangyari. Ano raw ang sabi? Naniwala ba siya nang sabihin mo ang tungkol sa aswang? Hindi ko pinanggit ang tungkol sa aswang. Sinabi lang namin ni Francis na nabaliw si Jenny kaya niya tayo inatake. Kung sasabihin ko na aswang si Jenny, baka tayo pang ipadala sa mental dahil walang maniniwala. Wala rin tayong saksi maliban kay Francis. Sa lakas ng sigaw natin sa bahay kagabi, wala man lang pumunta para tingnan ang nangyayari. Dahil yon sa angking kapangyarihan ng aswang. Hindi kayo naririnig ng ibang tao kahit na malapit lang kayo. Ginagamit ito ng mga aswang para hindi sila pagtulungan ng mga tao sa tuwing nangunguha sila ng biktima. Natahimik ako sa mga sinabi nila. May punto rin sina Kuya at Francis. Kahit siguro isalaysay namin ang nangyari ng nakaraang gabi, ay walang maniniwala. Kahit na ang mga kapitbahay namin ay walang pakialam kahit na nagsisigawan na kami sa loob ng bahay. Baka imbis na maniwala sila ay ipagkalat pa nila na nababaliw kami, lalo pa'y may problema sa pag-iisip si Jenny. Tinulungan akong tumayo ni Kuya at inalalayan niya ako pabalik sa bahay. Si Gigi naman ay binuhat ni Francis. Napatingin ako sa sundang na hawak ko. Hindi ko pa rin ito magawang bitiwan. Kung hindi dahil sa sundang na ito ay baka nawala na ang mga mahal ko sa buhay. Pagdating namin sa bahay ay napatingin ako sa paligid. May mga bahid pa rin ng dugo sa sahig at dingding pero halos maayos na ang lahat. Napansin ko rin ang benda sa iba't ibang parte ng katawan ni Kuya at Francis. Ayon sa kanila, nagpagamot muna sila sa klinik bago nila kami hinanap. Hindi kasi sila pinaalis ng kapitan hanggat hindi nagagamot ang mga sugat nila. Nalaman na rin ng buong barangay na si Jenny ang nagnanakaw ng mga hayop nilang nawawala. Dahil wala na si Jenny, ay wala na rin silang magawa. Hindi na rin nila kami siningil matapos nilang malaman na mas malala pa ang inabot namin kesa sa pagkawala ng mga alaga nilang hayop. Makalipas ang 2 linggo ay wala pa ring balita kay Jenny. May ibang mga tao na naniniwalang aswang si Jenny base sa mga isinalaysay ni Kuya kay Kapitan. Pero karamihan ay naniniwalang nabaliw lang ito dahil nakaranas ng matinding gutom. Hindi na muna ako pumasok sa trabaho, wala kasing kasama si Gigi. Napag-usapan din namin ni Kuya na magnegosyo na lang ako para kahit papaano ay may kasama si Gigi sa bahay. Natatakot na rin kasi kami na kumuha ng bagong kasambahay, lalo na kung hindi namin masyadong kilala. Wala rin kami makuha dito sa amin dahil halos lahat ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. 1 buwan na ang nakalipas matapos ang pangyayaring yun ay nagulat na lamang ako nang umuwi si Kuya na may dalang balita. Ayon sa kanya, may nahuling kakaibang hayop ang mga mangangaso sa kabilang barangay. Ikinulong daw nila ito sa tuyong balon pero kinaumagahan ay wala na ang kakaibang hayop at napalitan ito ng magandang dalaga. Dahil dito,
Walang nagawa ang mga mangangaso kundi ang pakawalan ng dalaga. Ayon sa mga nakakita, sinabi nilang maamo at maganda ang mukha nito. Maganda rin ang pangangatawan at may mahabang itim na buhok. Hindi ba kumbinsido si kuya sa mga narinig niya kaya pinuntahan niya mismo ang bahay ng nakahuli dito. Sabi naman ng pamilyang mangangaso ay Jenny daw ang pangalan ng dalaga. Umalis daw ito at sinabing uuwi na sa kanila. Ang karanasan na yon ay hindi ko pa rin makakalimutan hanggang ngayon. Ilang taon na rin ang nakalipas pero paminsan-minsan ay nagiging topic pa rin yon ng mga usapan namin nila kuya. Sa ngayon, nasa syudad na ako nakatira kasama ang aking napangasawa. Wala na rin akong naririnig na balita tungkol sa mga aswang. Pero kahit na ganoon, mas pinili ko pa rin na maging maingat. Lalo na sa mga taong pinapapasok ko sa aming tahanan. Hanggang sa muli at maraming salamat.